Ano ang machine learning? So siguro marami sa atin medyo nalilito, bakit ba naririnig ko minsan yung artificial intelligence, AI, machine learning? So basahin natin kung ano yung definition ng machine learning. So, it is a subset of AI focused on developing computer programs that can analyze data to make decisions or predictions. So, ang machine learning actually ay part siya ng artificial intelligence. So, artificial intelligence is a general, kumbaga pinaka top level na binubuo siya nitong machine learning, which is basically yun nga, ito ay isang program. So, pag sinabi nating program, yung para siyang software na or application sa computer na kaya niyang mag-analyze ng data para makapag-decide siya or makapagbigay siya ng mga predictions. So, mabigay tayo ng isang halimbawa. So, nagtataka kayo minsan, halimbawa nagbo-browse tayo ng mga YouTube videos or halimbawa, sabihin na natin nagbo-browse tayo ng mga gusto nating bilhing product sa mga online shops. Itong mga online shopping na 'to na websites, karamihan sa mga 'yan is meron na silang tinatawag na AI implementation. So, siguro minsan tataka kayo, nagse-search tayo, "Oh, ano ba yung mga magagandang damit na puwede kong bilhin para pangregalo?" So, siguro nagtataka kayo minsan kapag may sinearch kayo na specific na product, kahit hindi niyo naman tina-type minsan yung brand, automatic na siyang parang lumalabas dun sa page na parang related siya or kapareho nung hinanap niyo nung una. So, I think na-experience niyo 'yan. So, gano'n din kapag halimbawa nagse-search tayo sa YouTube, mahilig kayong mag-search ng mga about cooking, halimbawa tungkol sa mga Filipino na recipe. So, kapag meron kayong sinearch dun, mapapansin niyo na yung mga recommended niya dun sa, let's say, mga next videos, eh, parang medyo kahawig or related dun sa kung ano yung unang recipe na hinanap niyo. So, magtataka kayo, bakit bakit nangyayari yun? So, ito is ilan sa mga effect or epekto ng machine learning na inimplement nila sa YouTube or sa kahit anumang platform or website na merong automatic display ng mga information na related dun sa kung ano yung sine-search natin. Okay? So, ilang example pa dito is yung GPS. Yan, yung mga para mag-guide kayo kung saan tayo pupunta, kung anong location, yung mga yan ay may mga implementation sila ng machine learning. Ang isa pang magandang halimbawa kung paano ginagamit ang machine learning is yung isang program na halimbawa ginamit sa isang company na nagso-sort siya ng hinog na apple at yung mga hindi pa hinog na apple. So, ang machine learning kasi ay ina-analyze niya kung ano yung mga data na prinogram natin sa kanya. So, halimbawa meron tayong 100 apple. Ayun, yung 100 apple na yun meron tayong mga images or mga pictures. So, halimbawa sa 100 apple na yun, 80 is yung mga hilaw pang apple. So, may mga pictures ka. So, sabihin na natin siya is data yan, ang tawag diyan. Images, mga photos. Ngayon, yung 20 dun is yung mga pictures ng hinog na apple. So, yung 100 na pictures na yon, 20 ang hinog, 80 yung hindi. So, ngayon, yung mga images of photos na yon, yun ang mga gagawin nating input kay machine learning para i-analyze niya yun. Ngayon, si machine learning, titignan niya yung mga patterns or itsura ng mga images ng mga photos na pinasok natin para i-categorize niya, okay, pag ganito palang green pa yung apple is hindi pa pala hinog yun, yung mga hinog pala is red. So, kapag na-analyze niya yung 100 data na yun, meron na siyang idea na yung 20 lang pala, yung mga red pala na ang kulay ng apple, yun yung tinatawag na mga hinog na apple. So, siyempre, yung tao, yung nagbibigay ng categorization dun sa image na kapag itong image is green, ito hindi pa hinog. Kapag ang image is red apple, ito ang hinog. So, if parang i-input mo yon para matutunan ni machine learning na ito yung ibig sabihin ng image na yan at yung kulay na yan. So, yan isang example kung paano
natututo yung machine learning dun sa mga binibigay nating information or data, at base dun sa data na binigay natin, kapag meron tayo sa susunod na pinakita pang image, alam niya na kung alin dun yung hinog at hindi. So yan ang isang pinakamagandang example para maintindihan natin kung ano ba yung machine learning. So sana may natutunan po kayo sa video na 'to, at i-expand pa po natin yung mga ibang information, ibang halimbawa sa mga susunod pang video. Maraming salamat and God bless.